Hindi maganda pinakita ng 6'11" import ng San Miguel na si Marcus Lee. 4 points at 5 rebounds lang ito dun sa game nila at marami nagsasabi na yan ang dahilan kung bakit ito ay papalitan na kaagad-agad ng management. Hindi talaga naging maganda at natalo tuloy ang SMB. Noong nasa court si Marcus Lee, ang sama na naging laro ng San Miguel at napilitan si Coach Leo Austria na for extended periods ay gamitin na lang yung mga local. Actually, nung fourth quarter, nung humabol ng San Miguel, binangko na itong si Marcus Lee dahil mas maganda pa yung laro ng San Miguel kapag sila ay Philippine Cup. At ngayon nakita natin dito yung nagiging problema talaga palagi ng SMB kapag may import. Every conference nakikita natin paulit-ulit nagkakaproblema talaga sila pagdating dito sa import na magiging fit para kay Junmar Fajardo. At naman natin yan ngayon. Basta yung import ng San Miguel ay inside player, yung pumuposte sa loob, nagkakaproblema dahil yun ang laro ni Fajardo. So nagiging dalawa sila doon, masikip to sa loob ngayon dahil pareho sila ng pwesto, pareho ng laro. Ang kinakailangan ng San Miguel na import yung may 3-point shot. Kaya nagtataka yung mga fans kung bakit pinipilit ng San Miguel Beer na kumuha ng isang interior player. Ngayon hindi naman talaga ito po pwede na ipares kay Junmar. Ang pwede talaga maging import ng San Miguel, dapat yung may scoring sa labas. Kaya nga iyan yung nagiging issue ngayon para dito sa SMB. Kung titignan natin, every conference na lang ito nagiging problema nila. Parang nung nakuha nila to si Benny Boatwright at si Chris Macaulay, doon lang talaga sila sinuwerte. Pero ngayon ito si Boatwright may injury at ito si Chris Macaulay naglalaro na sa Taiwan. So hindi ngayon makuha yan ng San Miguel. So yan ang naging problema dito sa SMB. At yan talaga yung magiging sitwasyon dito unless makakuha sila ng import talaga na merong stretch 4 na type na laro. Merong mga nagtatanong ngayon kung ito bang si Jason Perkins ay iti-trade na ng Phoenix. Marami na kakapansin na ito hindi na masyadong nabibigyan ng playing time ng Fuel Masters at baka daw ito isa ng senyales na ang nasabing player ay aalisin na sa team. Usually kasi ganyan ang sitwasyon, no? Kapag ang isang player ay hindi na gustong gamitin o balak nang i-trade, hindi na ito masyadong ginagamit dahil syempre gustong siguraduhin ng management na hindi may injure yung player. At maganda naman ang nilalaro ng Fuel Masters kahit wala ito si Perkins. Kaya sa tingin ko, baka nga ito mangyari dyan at i-trade na yan itong Phoenix. Kahit na veterano na to si Jason Perkins, marami pa rin mga teams ang magkakaroon ng interest yan. Partikular na yung mga merong championship aspirations katulad ng San Miguel, TNT, Ginebra at Magnolia, pati na ang Converge. Dahil yung ganitong klaseng player, syempre si Perkins, ang gusto niya ay maglaro sa isang team na merong chance mag-champion. Dahil syempre pag veterano kayo na ang hinahanap mo. Kaya nga marami nagsasabi talaga na ito ay kugagawin at kukunin na talaga nitong Converge o kaya SMC. Kapag ito'y natuloy, wala namang magtataka talaga dyan. Dahil syempre, given na napalalakasin talaga ng SMC at o ng MVP group o ng Converge yung mga lineups nila. At kung ikaw naman Phoenix, kung ang maging kapalit ni Perkins ay first round draft pick o kaya naman ay isang bagong player, yung rookie na, na merong potential, abay, bakit ka naman tatanggi sa ganyang klaseng trade? Kaya ito talaga yung nakikita natin na po pwede na magawa nitong line-up ng Phoenix Fuel Masters na makakatulong sa kanila. Dahil syempre itong Phoenix katulad ng sa Converge ay naghahanda na para sa future at yan naman talaga yung po pwedeng mangyari. Kaya wala tayong masasabi dito kung hindi talaga magiging maganda ang future ng Phoenix kahit na itong si Jason Perkins ay mawala pa dun sa line-up nila.